pinahirapan at pinagbayad ng utang para sa asawang 5 taon ng patay. Habang si Lara ay lupaipay sa ilalim ng mga bayarin at pang-aalipusta, ang asawa niyang pumanaw ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang kabit gamit ang pera mula sa insurance. Kasangkapan ka lang para kumita ang pamilya ko, lumayas ka kasama ang basahan mong pagkabalo. Sigaw ng biyenan, sabay tapon ng singil sa kanyang mukha. Ngunit hindi habang buhay na maitatago ng dilim ang katotohanan. Dumating si Benji dala ang ebidensya ng malaking panloloko na ginawang kriminal ang mga traidor sa isang korap. Tumayo si Lara, itinapon ang pagiging api at binawi ang kanyang dangal. Mariin niyang pahayag. Gusto niyo akong maging balo? Pwes, gagawin kong tunay na hukay ang kasinungalingang ito para sa inyong lahat. Ipakukulong ba ni Lara ang taksil niyang asawa? O may mas malupit pa siyang planong paghihiganti? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Lara Santos, kasabay ng mahinang tunog ng pagbukas ng kanilang gate. Pagod. Iyon ang salitang kayang ilarawan ang bawat hibla ng kanyang pagkatao sa mga sandaling iyon. Pagod ang kanyang mga binti sa maghapong pagtayo. Pagod ang kanyang mga kamay sa walang tigil na pagkayod. At higit sa lahat, pagod na ang kanyang puso. Hindi pa man niya tuluyang naisasara ang pinto. Isang matigas na boses na ang sumalubong sa kanya mula sa maliit na sala. 8:00 na ng gabi, Larissa. Saan ka na namang galing? Nandoon si Celia de Villa, ang kanyang biyenan, nakaupo sa lumang sofa, ang mga matay kasing talim ng kutsilyo habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Walang bakas ng pag-aalala sa boses nito, tanging pagsisiyasat. Nag-overtime po ako, Mama. Mahinang sagot ni Lara, habang maingat na inilalapag ang pagod na katawan sa isang upuang kahoy. Kailangan po kasi para sa dagdag na bayad. Isang mapaklang tawa ang isinagot ni Celia. Dagdag na bayad? O baka naman may iba ka ng pinagkakaabalahan? 5 taon na, Lara. 5 taon na nating binabayaran ang utang na iniwan ni Joaquin, pero tila wala pa ring pagbabago. Baka naman napupunta lang sa luho mo ang pera? Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa pagkatao ni Lara. Luho? Kailan pa naging luho ang 2 kilong bigas at 1 latang sardinas? Kailan pa naging luho ang pambaon at gamot ng kanyang anak na si Mateo? Nagsikip ang kanyang dibdib. Mama, alam niyo po kung saan napupunta ang lahat ng kinikita ko. Para po ito sa pamilya, para sa karangalan ni Joaquin. Karangalan? Muling pag-ungot ni Celia. Tumatayo na ito ngayon at papalapit sa kanya. Kung iniisip mo talaga ang karangalan ng anak ko, sana'y mas doble ang kayod mo. Hindi yung ganito na parang patak-patak lang ang abot mo. Baka nakakalimutan mo. Responsibilidad mo ito bilang asawa niya. Napayuko na lamang si Lara. Kinukuyom ang mga palad sa ilalim ng mesa para itago ang panginginig ng mga ito. Ano pa nga ba ang sasabihin niya? Sa loob ng 5 taon, ito na ang naging buhay niya. Isang paulit-ulit na siklo ng trabaho, pag-iipon, at panunumbat. Isang walang katapusang pagbabayad utang sa isang multo. Pasensya na po, Mama. Gagawin ko po ang lahat. Iyon lang ang kaya niyang isagot. Iyon lang lagi ang kanyang sagot. Nang makaalis si Celia, matapos makuha ang sobrang naglalaman ng kanyang sahod, para sa linggong yon, naiwan si Lara na mag-isa sa katahimikan ng bahay. Si Mateo ay nasa probinsya, pansamantalang ipinagbilin sa kanyang tiyahin para makaiwas sa sakit dito sa Maynila. Ang tanging kasama niya sa bahay na yon ay ang mga alaala. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang kwarto. Isang maliit na silid na sapat lang para sa isang kama at isang maliit na aparador. Sa ibabaw ng aparador, nakatayo ang isang larawan. Ang larawan ni Joaquin. Nakangiti ito sa litrato. Ang mga matay nangungusap. Ang asawa niya. Ang lalaking minahal niya ng buong buo. Ang lalaking sinasabi nilang nasawi sa isang malagim na aksidente, 5 taon na ang nakalilipas.
at nag-iwan ng isang bundok ng utang mula sa naluging negosyo. Kinuha ni Lara ang litrato at hinaplos ang malamig na salamin. "Joaquin," bulong niya sa hangin. "Pagod na ako. Sulit pa ba lahat ng ito? Para ba talaga sa'yo ang lahat ng sakripisyo ko?" Ang nangiti sa larawan ay hindi nagbago. Ito'y isang permanenteng paalala ng isang kaligayahang tila 1,000 taon nang nakalipas. Naalala niya ang mga pangako nito, ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Isang pangarap na ngayon ay siya na lang ang nag-iisang tumutupad sa paraang hindi niya kailanman inakala. Ibinalik niya ang larawan sa dati nitong pwesto at humiga sa kama. Ayaw niyang umiyak. Naubos na yata ang kanyang mga luha. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na pagkahapo at isang nakabibinging kawalan. Para makatakas sa mga iniisip, binuksan niya ang maliit na telebisyon sa paanan ng kanyang kama. Ingay. Iyon lang ang kailangan niya. Ingay para tabunan ng katahimikan. Ingay para hindi niya marinig ang sariling mga tanong. Isang late-night news program ang palabas. Isang reporter ang nag-uulat tungkol sa isang piyesta sa isang malayong barangay sa Bulacan. Walang interes siyang nanonood. Hinahayaan lang na dumaan ang mga imahe sa kanyang paningin. Mga taong nagsasayawan, mga banderitas, mga nagtitinda. Hanggang sa isang iglap, nagpan ang kamera sa mga taong nanonood sa gilid ng kalsada. At doon, sa gitna ng maraming tao, sa loob lamang ng 2 segundo, nakita niya ito. Isang anino, isang figura, isang lalaking nakatalikod. Pero ang tindig, ang hubog ng balikat, ang bahagyang paggalaw ng ulo, napabalikwas ng bangon si Lara. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang puso niya'y biglang kumabog ng sobrang bilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kilala niya ang tindig na yon. Kabisado niya ang bawat kilos na yon. Joaquin, isang halos walang tunog na bulong ang kumawala sa kanyang lalamunan. Dali-dali niyang dinampot ang remote control sa ibabaw ng maliit na mesa. Nanginginig ang mga kamay habang pinipindot ang mga butones, umaasang mai-rewind o makita muli ang eksena. Pero huli na ang lahat. Iba na ang ipinapakita. Bumalik na ang reporter sa studio, masayang nagpapaalam sa mga manunood. Nawala na. Ang anino, ang figura, ang lalaking kamukha ng kanyang asawa. Hindi. Imposible, sabi niya sa sarili. Pilit na pinapakalma ang humahagibis na puso. Guni-guni ko lang yon. Pagod lang ako. Paulit-ulit niyang sinabi iyon sa kanyang isip na parang isang dasal, isang panalangin sana'y totoo. Dahil kung hindi, ano ang ibig sabihin nito? 5 taon na siyang patay. Nagluksa siya. Umiyak siya hanggang sa maubos ang luha. Nagtatrabaho siya para bayaran ang mga utang nito. Patay na si Joaquin. Pero bakit? Bakit sobrang pamilyar? Ang paraan ng kanyang pagtayo. Kahit ang bahagyang pagkakamot sa batok bago lumingon palayo. Iyon ang mga kilos ni Joaquin na kabisadong kabisado niya. Mga kilos na minahal niya. Biglang namatay ang telebisyon. Kumislap ito ng 1 beses bago tuluyang naging isang blangkong itim na salamin na nag-iiwan lamang ng refleksyon ng kanyang naguguluhang mukha. Ang ingay na kanina'y hanap niya ay napalitan ng isang katahimikang mas nakakabingi. Ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng sarili niyang pulso sa kanyang mga tainga. At sa gitna ng katahimikang iyon, umalingaw-ngaw ang isang tunog. Ang mahinang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Parang automatiko, nanginginig pa rin ang mga kamay. Inabot niya ito. Isang mensahe. Mula sa isang numerong hindi rehistrado sa kanyang contacts. Sa buong buhay niya, walang ibang nagte-text sa kanya, maliban sa kanyang tiyahin at sa maniningil ng kuryente. Dahan-dahan niyang binuksan. Isang maikling pangungusap ang bumungad sa kanya. Mga salitang tila nagyelo sa screen at sa kanyang kamalayan.
Huwag mong paniwalaan ang lahat ng nakikita mo. Hindi na pagod ang nararamdaman ni Lara. Napalitan iyon ng isang matinding kilabot na gumapang mula sa kanyang talampakan, paakyat sa kanyang batok. Bumagsak siya pabalik sa kama, ang mga matay nakatitig sa kawalan. Hawak pa rin ang telepono. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang nagpadala? At ang pinakamahalaga sa lahat, ang lalaki ba sa telebisyon? At ang mensaheng ito ay magkaugnay? Ang gabi ay nagsimula sa pagod. Ngayon, nagbabanta itong magwakas sa isang misteryong maaring sumira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Walang tulog. Iyan ang naging bunga ng gabing puno ng kababalaghan para kay Lara. Paikot-ikot siya sa kama. Pilit na iwinawak sa isipan ang dalawang bagay. Ang anino sa telebisyon na kamukha ni Joaquin at ang misteryosong mensahe sa kanyang telepono. Ngunit habang pilit niyang itinataboy, lalo lamang itong bumabaon sa kanyang kamalayan. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Baka nga guni-guni lang, baka wrong number lang ang text, baka ang lahat ng ito ay bunga lamang ng sobrang pagod at kalungkutan. Ngunit may isang bahagi sa kanyang kalooban, isang maliit na tinig na matagal nang nanahimik ang nagsasabing may mali. Isang malaking kamalian, kinaumagahan, para siyang zombie na kumikilos, hinahanda ang sarili para sa panibagong araw ng trabaho. Habang nagsasapatos, narinig niya ang malalakas na katok sa pinto. Hindi ang karaniwang katok ng isang bisita, kundi isang mapilit at aroganteng pagtawag. Bumilis ang tibok ng puso niya. Alam niya kung kanino galing ang mga katok na yon. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang nakasimangot na mukha ni Rodrigo de Villa, ang kanyang biyenan. Mas matindi ang dating nito kaysa kay Celia. Kung si Celia ay parang bubuyog na paulit-ulit bumubulong ng panunumbat, si Rodrigo ay parang ahas na tahimik, nagmamasid at handang tumuklaw anumang oras. Magandang umaga po, Papa. Bati ni Lara. Sinisikap na itago ang kaba. Hindi ito sumagot. Sa halip, dire-diretso itong pumasok sa loob. Ang mga matay nililibot ang kabuuan ng maliit na bahay na para bang may hinahanap na dumi. Nakuha na ni Celia ang pera kagabi, sabi nito sa malamig na tono. Kulang pa rin. Napalunok si Lara. Papa, iyon na po ang buong sahod ko. Para sa linggong ito, nag-overtime pa po ako. Humarap si Rodrigo sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Lara ang panganib sa mga mata nito. Huwag mo akong ginagawang tanga, Lara. Alam kong meron ka pang naitatago. O baka naman may iba ka ng pinagkakagastusan? Kamusta na nga pala si Mateo? Nabalitaan kong nasa probinsya siya. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay nagdulot ng matinding takot kay Lara. Ito ang palaging alas ni Rodrigo. Mabuti naman po siya. Ipinasyal lang po sa mga pinsan niya. Mabuti, sabi ni Rodrigo na may mapanuyang ngiti. Dahil alam mo naman, bilang lolo't lola niya, may karapatan kami sa kanya. Lalo na't kung mapatunayan naming hindi mo na siya kayang buhayin. Mahirap mag-isa, hindi ba? Iyon ay isang malinaw na pagbabanta. Hindi na kailangan pang ipaliwanag. Kinagat ni Lara ang kanyang labi para pigilan ang anumang salitang maaaring magpagalit pa lalo sa matanda. Gagawa po ako ng paraan, Papa. Makukumpleto ko rin po ang bayad para sa buwang ito. Tumango si Rodrigo. Kontento na sa nakuha niyang takot mula sa manugang. Naglakad na ito palabas, ngunit bago tuluyang umalis, huminto ito sa may pintuan at lumingon. Siguraduhin mo lang, Lara, para sa kapakanan ng lahat. Naiwan si Lara na nakatayo sa gitna ng sala, nanginginig. Ang lakas ng loob na sinubukan niyang buuin ay gumuho na naman. Nang akma niyang isasara ang pinto, napansin niyang hindi ito sumasara ng maayos. Ang doorknob ay maluwag. At tila may mga gasgas sa paligid ng susian na wala naman doon dati. Sinubukan niyang pihitin ang susi, ngunit ayaw nitong gumana, para bang may nagtangkang pumasok. Ang takot na dala ni Rodrigo
ay napalitan ng panibagong uri ng kaba. Ano ba to? Bulong niya sa sarili habang pilit na inaayos ang sirang seradura. Miss, may problema po ba? Isang boses ng lalaki ang nagpatalon sa kanya sa gulat. Agad siyang lumingon at nakita ang isang lalaking hindi pamilyar sa kanya, nakatayo sa tapat ng katabing apartment. Katamtaman lang ang taas nito, payat ang pangangatawan, at nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts. May dala itong isang kahon ng mga gamit. Yung pinto kasi ayaw magsara. Nauutal niyang sagot, medyo nahiya. Ngumiti ang lalaki. Isang nangiting simple, pero tila nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanya. Ako nga pala si Benji, bagong lipat lang dito sa kabila. Lara, pakilala niya. Lumapit si Benji para tingnan ang pinto. Mukhang sinubukan buksan ito ng pilit. Sabi nito habang sinusuri ang seradura. Gusto mo tingnan ko? Nag-alangan si Lara. Hindi siya sanay na may tumutulong sa kanya, lalo na ang isang estranghero. Pero wala siyang magagawa. Kailangan niyang maayos ang pinto bago pumasok sa trabaho. Sige, kung hindi naman abala sa'yo. Pumasok si Benji sa apartment nito at bumalik na may dalang maliit na toolbox. Sa loob ng ilang minuto, tahimik nitong kinalikot ang seradura. Habang nagtatrabaho ito, hindi maiwasan ni Lara na pagmasdan ito. May kung anong kapanatagan sa presensya nito, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ayan, sabi ni Benji, matapos ang ilang sandali, pinupunasan ng kamay sa isang basahan. Medyo naayos ko na, pero mas maganda kung mapapalitan mo na to. Mukhang delikado na, lalo na't kayo lang ng anak mo ang nakatira dito. 'Di ba? Tumango si Lara. Paano mo nalaman? Narinig ko lang sa landlady. Sagot nito, na bahagyang namula. Pasensya na. Ang ibig ko lang sabihin, dapat mas mag-ingat ka. Mahirap na ang panahon ngayon. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Benji. Teka, electronics technician ako. Mayroon akong mga CCTV camera na pwedeng ikabit. Kung gusto mo, pwede kitang kabitan ng isa sa labas ng pinto mo para kahit paano, makita mo kung sino ang mga dumarating. Huwag kang mag-alala sa bayad. Sagot ko na. Natigilan si Lara sa alok nito. Naku, huwag na. Nakakahiya naman sa'yo. Malaking abala na yung pag-aayos mo ng pinto. Hindi. Okay lang talaga. Pilit ni Benji na may sinseridad sa kanyang mga mata. Isipin mo na lang na welcome gift ko sa sarili ko para magkaroon ng mabait na kapitbahay. Saka para na rin sa kaligtasan nyo, mas panatag ang loob mo niyan. Dahil sa mga nangyari kagabi at kaninang umaga, ang alok ni Benji ay parang isang biyaya mula sa langit. Ang pagdududa niya ay natabunan ng biglaang pag-asa. Sige, pumayag na rin siya. Salamat. Kinahapunan, pag-uwi ni Lara galing sa trabaho, tinupad ni Benji ang pangako nito. Nagkabit ito ng isang maliit at halos hindi mapansing kamera sa itaas ng kanyang pintuan. Itinuro pa nito sa kanya kung paano i-access ang live feed at ang mga recordings sa pamamagitan ng isang app sa kanyang cellphone. Ayan, sabi ni Benji nang matapos sila. 24/7 na yan. Kahit nasaan ka, makikita mo kung anong nangyayari dito sa labas ng bahay mo. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lara. Isang tunay na ngiti na matagal nang hindi niya naibibigay. Salamat talaga, Benji. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Wala yon, sagot nito. Basta mag-iingat ka palagi, Lara. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, may kaunting kapanatagan sa puso ni Lara. Tiningnan niya ang live feed mula sa camera sa kanyang cellphone. Ang pasilyo sa labas ng kanyang apartment ay tahimik at walang tao. Ang anino ni Joaquin at ang takot na dala ni Rodrigo ay pansamantalang nawala. Napalitan ng pasasalamat sa isang bagong kakilala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dala ang pag-asang marahil, ito na ang simula ng kahit kaunting kapayapaan. Ngunit ang hindi niya alam, habang siya ay natutulog,
Ang kamera na bagong kabit ay meron ng nire-record. Sa kadiliman ng hating gabi, isang anino ang muling lumitaw. Isang lalaking nakasuot ng hoodie para itago ang mukha nito ang maingat na lumapit sa kanyang pinto. Hindi ito nagtagal. Mabilis nitong inilapag ang isang puting sobre sa may paanan ng pintuan, lumingon sa kaliwat kanan na parang may tinitiyak, at pagkatapos ay mabilis ding naglaho sa dilim. Ang lahat ay nakuhanan ng munting lente, isang tahimik na saksi na naghihintay lamang na matuklasan sa pagsapit ng umaga. Nagising si Lara na mas mabigat ang pakiramdam kaysa sa mga nakaraang araw. Ang kaunting kapayapaan na naramdaman niya kagabi dahil sa tulong ni Benji ay parang isang panaginip na mabilis na naglaho. Ngayon, sa liwanag ng umaga, bumalik ang lahat ng kanyang alalahanin. Pinilit niyang kumilos ayon sa dati niyang routine. Magkape, maghanda ng almusal na hindi naman niya talaga gustong kainin. Magbihis para sa trabaho, ngunit sa bawat kilos niya, may bumabagabag sa kanyang isipan. Ang bilin ni Benji na i-check ang recordings ng CCTV. Bago siya tuluyang umalis ng bahay, naupo siya sa gilid ng kama at nanginginig na binuksan ang app sa kanyang cellphone. Pinili niya ang view recordings para sa nakaraang gabi. Mabilis niyang pinatakbo ang timeline, wala namang kakaiba, hanggang sa tumigil siya sa bandang hating gabi. Nandoon, malinaw na malinaw sa itim at puting video. Isang taong nakatakip ang mukha, mabilis na naglapag ng isang bagay sa tapat ng kanyang pinto. Hindi niya maaninag ang mukha, pero ang kilos nito ay sapat na para manindig ang kanyang mga balahibo. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog. Hindi na ito simpleng kaba. Ito ay takot. May nagmamanman sa kanya. Ang pagkasira ng seradura kahapon, hindi yun aksidente, at ang sobrang iyon. Mabilis siyang tumayo. Ang isip ay nag-uunahan sa pagitan ng pagtawag sa pulis o pananatili na lang sa loob ng bahay. Ngunit nanaig ang isang damdamin na mas malakas pa sa takot, ang pagnanais na malaman ang totoo. Dahan-dahan, na parang may tinatakasan, lumapit siya sa pinto. Sumilip muna siya sa butas nito. Wala siyang nakitang tao. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang pinihit ang doorknob. At nandoon nga, isang puting sobre. Malinis, walang pangalan, walang kahit anong marka. Nakapatong lang sa semento na parang isang paanyaya sa panganib. Mabilis niya itong dinampot, isinara ang pinto, at nilock ito ng 2 beses. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinititigan ang sobre. Ito na ba ang sagot? O simula pa lang ng mas malaking problema? Sa huli, hindi na niya napigilan ang sarili. Maingat niyang binuksan ang sobre. Ang laman nito ay hindi sulat, hindi pera, kundi isang luma at medyo kupas na litrato. Nabitawan niya ang sobre. Ang litrato ay dahan-dahang nahulog sa sahig, nakaharap sa kanya. Si Joaquin, ngunit hindi ito ang Joaquin na nasa diwa niya, ang Joaquin na maalalahanin at responsable. Sa litrato, si Joaquin ay nakangiti ng malapad, ang isang braso ay nakaakbay sa isang lalaking hindi niya kilala na may malaking tattoo sa leeg. May hawak na baso ng alak si Joaquin sa isang kamay at ang paligid nila, hindi ito opisina o bahay. Ang mga ilaw, ang mga mesa sa likuran. Mukha itong isang bar o isang songbak. Masaya siya. Masyadong masaya. Isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman nakita ni Lara sa loob ng huling taon ng kanilang pagsasama. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang dinadampot ang litrato. Pinagmasdan niya itong muli. Bawat detalye, bawat anino. At sa likod nito, may isang bagay na nakasulat gamit ang asul na ballpen sa sulat kamay na hindi niya kilala. Isang address. Isang kalye at numero sa Malate, Maynila. Biglang nag-flashback sa isip niya ang lahat. Ang anino sa TV, ang text message, ang sirang pinto, ang lalaki sa CCTV. Hindi ito mga hiwa-hiwalay na pangyayari. Magkakadugtong silang lahat
At ang litratong ito ang siyang nag-uugnay. Doon nagsimula ang digmaan sa loob ni Lara. Isang bahagi niya ang nagsisigaw na itapon ang litrato. Kalimutan ng lahat. Mapanganib ito. Ang malate ay hindi lugar para sa kanya. Paano kung ito ay isang patibong? Paano kung ito ay gawa-gawa lang ng mga nagpapautang kay Joaquin para lalo siyang gipitin? Paano si Mateo? Hindi niya pwedeng isugal ang kanyang buhay. Ngunit may isa pang bahagi, isang tinig na mas mahina pero mas pursigido. Ang tinig na pagod ng maging biktima. Ang tinig na gustong malaman kung ang 5 taon ng kanyang paghihirap ay para ba talaga sa isang karangalan o para sa isang malaking kasinungalingan. Ang address na yon, iyon ang unang piraso ng katotohanan na nahawakan niya sa loob ng 5 taon. Tatalikuran niya ba iit? Naupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang litrato ay nasa kanyang tabi. Ang takot at determinasyon ay naglalaban sa kanyang dibdib. Ngunit sa bawat minutong lumilipas, mas lumalakas ang determinasyon. Tumayo siya. Nagdesisyon na siya. Ngunit alam niyang hindi niya ito kayang gawin mag-isa. May isang tao lang siyang naisip na maaaring makatulong. Lumabas siya ng kanyang apartment at kumatok sa pinto sa tapat. Ang pinto ni Benji. Nang bumukas ito, baka sa mukha ni Benji ang pagkagulat nang makita siya, lalo na ang itsura niyang balisa. Lara, okay ka lang? May problema ba? Hindi siya nakasagot agad. Inabot lang niya ang litrato. Kinuha ito ni Benji at tiningnan. Nakita ni Lara ang bahagyang paniningkit ng mga mata nito habang sinusuri ang larawan. Si Joaquin, ang asawa ko. Hirap na sabi ni Lara. Tumingin si Benji mula sa litrato papunta sa kanya. At sino itong kasama niya? Hindi ko alam. Pero itinuro ni Lara ang likod ng litrato. May address. Tiningnan ni Benji ang address. Bigla, napansin ni Lara ang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang saglit na pagtiim ng kanyang panga. Isang bahagyang pagkislot ng kanyang mga mata. Tila may nakita siyang pamilyar. Tila may nakilala siyang hindi dapat makilala. Benji, may alam ka ba? Tanong ni Lara. Ang boses ay puno ng pag-asa at takot. Akmang magsasalita si Benji nang isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Larissa! Sabay silang napalingon ni Benji. Si Celia, nakatayo sa dulo ng pasilyo, papalapit sa kanila na may matalim na tingin. Anong ginagawa mo riyan? At sino yang kausap mo? Tanong nito. Ang boses ay puno ng hinala. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lara. Sa sobrang taranta, mabilis niyang binawi ang litrato mula kay Benji at itinago sa kanyang likuran. Mama, si Benji po, ang bago naming kapitbahay. Nauutal niyang pakilala. Nagpapatulong lang po ako sa gripo. May tumutulo po kasi. Sinuri ni Celia si Benji mula ulo hanggang paa. Hindi man lang ito binati. Ang tingin nito ay bumalik kay Lara. Pumasok ka na sa loob. At bilisan mo, baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Tandaan mo, bawat oras na wala ka sa trabaho, pera ang nawawala. Walang nagawa si Lara kundi tumango. Lumingon siya kay Benji na may tinging humihingi ng paumanhin at pasensya. Tumango lang din ito, isang senyas na naiintindihan niya. Nagmamadaling pumasok si Lara sa kanyang apartment habang naririnig pa ang mga yabag ni Celia na sumusunod sa kanya. Naiwan si Benji sa labas. Ang mga mata ay nakatitig sa saradong pinto. Ang isip ay malayo ang narating. Pagkapasok sa loob, hinarap ni Celia si Lara. Huwag kang basta-basta nagtitiwala sa mga hindi mo kilala, Larissa. Mahirap na. Baka mamaya may masamang balak pala sa'yo. Pagkasabi niyon, umalis na rin ang kanyang biyenan. Naiwan si Lara na nanginginig, hindi na lang sa takot, kundi pati na rin sa galit. Ang pagbabawal ni Celia, parang may gusto itong itago. Nang matiyak niyang wala na ang biyenan, muli siyang lumabas. Nandoon pa rin si Benji, naghihintay. Pasensya na.
sabi ni Lara. Umiling si Benji. Ayos lang. Pero Lara, huminga ito ng malalim. Ang mga mata nito'y seryosong nakatitig sa kanya. Yung nasa litrato, yung address, delikado yan. Kailangan kong malaman ang totoo, Benji. Hindi ko na kaya ito. Nakita ni Benji ang determinasyon sa mga mata ni Lara. Isang determinasyong hindi niya nakita kahapon. Tumango ito ng dahan-dahan, tila gumagawa rin ng isang malaking desisyon. Sasamahan kita, sabi nito sa wakas. Pero kailangan mong malaman. Humakbang ito palapit. Ang boses ay halos isang bulong na. Lara, kapag pinasok natin ito, wala nang atrasan. Sigurado ka ba? Hindi kumurap si Lara. Ang lahat ng pag-aalinlangan ay nawala na. Pinalitan ito ng isang matibay na kapasyahan. Oo, sagot niya. Sigurado ako. Kinagabihan, matapos magpaalam sa trabaho, gamit ang dahilan na masama ang kanyang pakiramdam. Isang kasinungalingang hindi naman kalayuan sa totoong nararamdaman niyang pagkabagabag. Sinundo ni Lara si Benji sa tapat ng apartment nito. Walang imikan, walang masyadong tanungan. Isang tingin lang sa isa't isa ay sapat na para malaman na pareho silang kinakabahan, ngunit pareho ring desididong ituloy ang nasimulan. Mag-commute na lang tayo, mungkahi ni Benji. Mas hindi tayo mapapansin. Sumangayon si Lara. Ang bawat hakbang nila palayo sa kanilang pamilyar na eskinita ay parang isang hakbang patungo sa isang mundong hindi niya alam kung handa na ba siyang pasukin. Ang biyahe papuntang Malate ay isang mahabang pananahimik. Sa loob ng jeep, habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad na mabilis na dumaraan, ulit na tinatanong ni Lara ang sarili. Ano itong pinasok ko? Tama ba ito? Ngunit sa tuwing papasok ang pagdududa, ang imahe ng litrato, ang ngiti ni Joaquin, ang address sa likod nito, at ang 5 taon ng kanyang pagtitiis, ang nagpapaalala sa kanya kung bakit niya ito ginagawa. Pagbaba nila sa Malate, agad na bumalot sa kanila ang ibang-ibang klase ng hangin. Mas mabigat, mas magulo. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay nakahalo sa alinsangan ng gabi. Ang mga ilaw mula sa mga bar ay kumukutitap na parang mga babala. At ang mga taong nakakasalubong nila ay may mga matang mapanuri, tila sinusukat ang kanilang pagkatao. Dito tayo, sabi ni Benji. Ang boses ay mas seryoso na ngayon. Itinuro nito ang isang madilim na eskinita. Napalunok si Lara. Sigurado ka? Nandito yung address, sagot ni Benji. Bahagyang lumapit kay Lara na para bang pinoprotektahan ito. Huwag kang bibitaw sa akin. Naglakad sila sa makitid na daan. Bawat ingay, bawat anino ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ito ang mundo ni Joaquin. Dito siya pumupunta. Ang layo nito sa imahe ng responsableng asawa at ama na ipinipinta sa kanya ng mga biyenan niya. Sa dulo ng eskinita, nakita nila ang kanilang hinahanap. Hindi ito isang malaking kasino. Isa itong maliit, halos natatago ng bar na may kupas na signboard na kahoy, Paraiso. Isang kabalintunaan dahil ang lugar ay mukhang impyerno. Huminga ng malalim si Lara bago sila pumasok. Sa loob, masangsang ang amoy ng pinaghalong luma at murang alak. Iilan lang ang tao, mga lalaking may matitigas na mukha na tahimik na umiinom sa kani-kanilang mesa. Sa dulo ng bar, isang matandang bartender na maputi na ang buhok at puno ng guhit ng panahon, ang mukha ang nagpupunas ng baso. Lumapit sila ni Benji sa counter. Anong kailangan nyo? Tanong ng bartender. Hindi man lang inaangat ang tingin. Nagkatinginan sina Lara at Benji. Si Benji ang unang nagsalita. May hinahanap lang po kaming kakilala, Manong. Baka sakaling napapadalas dito. Maraming tao ang napapadalas dito. Sagot ng matanda. Walang interes. Inilabas ni Lara ang litrato mula sa kanyang bulsa at maingat na inilapag sa ibabaw ng bar. Siya po.
Ang pangalan niya ay Joaquin de Villa. Sa wakas, itinigil ng bartender ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baso at tiningnan ang litrato. Tumingin siya ng matagal na parang may inaalalang isang masamang panaginip. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga mata at tinitigan si Lara. "Bakit niyo siya hinahanap?" tanong nito. Ang boses ay biglang naging puno ng pag-iingat. "Asawa ko po siya," mahinang sagot ni Lara. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa matanda. "Asawa? Ineng, kung ako sa'yo, kalimutan mo na ang lalaking yan." "Bakit po? Ano po bang alam ninyo?" Giit ni Lara, hindi na napigilan ang sarili. Sumandal ang bartender sa counter. Ang mga matay lumibot sa paligid na parang tinitiyak na walang nakikinig. "Si Joaquin, o Jackpot Joe ang tawag namin sa kanya dito. Regular yan dito dati. Malakas pumusta, pero mas malakas matalo. Akala niya kaya niyang talunin ang sistema. Pumusta? Saan po? Hindi lang sa baraha, Ineng," sabi ng matanda. "Sa buhay." Nangutang siya sa mga taong hindi dapat utangan, mga taong walang puso maningil. "Sino po sila?" Biglang nanigas ang mukha ng bartender. Umiling ito. "Huwag niyo nang alamin. Hindi niyo gugustuhing malaman." "Pero kailangan po namin," sabi ni Lara. Ang boses ay nagmamakaawa na. 5 taon na po siyang sinasabing patay. At 5 taon na akong nagbabayad sa utang na hindi ko alam kung saan nanggaling. Naawa marahil ang matanda sa nakita nitong desperasyon sa mukha ni Lara. Huminga ito ng malalim. "Makinig kayo," bulong nito, halos hindi na marinig. Ang sindikatong inutangan na niya, hindi sila tumitigil hanggat hindi sila nakakasingil. Pera man yan o buhay. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo. Huwag na kayong magtatanong pa. Ituring nyo na lang na patay na talaga ang asawa mo. Mas ligtas kayo sa ganoon. Pagkasabi noon, tumalikod na ang bartender at hindi na sila muling hinarap. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwang tulala sina Lara at Benji. Sindikato. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Lara. Hindi na ito simpleng utang sa negosyo. Ito ay isang bagay na mas madilim at mas mapanganib. "Tara na," aya ni Benji, marahang hinawakan ang braso ni Lara. Tulirong sumunod si Lara palabas ng bar. Pagbalik nila sa masikip na eskinita, pakiramdam niya ay doble na ang panganib na nakapalibot sa kanila. Nakasakay sila sa taxi pabalik. Walang nagsasalita. Parehong malalim ang iniisip. Tumingin si Lara sa bintana. Pinagmamasdan ang mga gusali. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa side mirror ng taxi. Isang itim na sedan, walang plaka. Tila kanina pa ito nasa likuran nila. "Benji?" Mahina niyang tawag. "Nakita ko," sagot ni Benji. Ang boses ay kalmado, pero bakas ang tensyon. Nakatingin din pala ito sa side mirror. "Sa tingin mo?" "Huwag kang lilingon," utos ni Benji. "Manong driver, pakibilisan po ng kaunti. Dito na lang po kami sa kanto." Sinunod naman na sila ng driver. Pagbaba nila, mabilis silang naglakad papasok sa kanilang lugar. Hindi na nila nilingon kung sumunod pa ba ang sasakyan. Ang mahalaga ay makarating sila sa ligtas na lugar, ang kanilang apartment. Sa tapat ng kanilang mga pinto, huminto sila. "Lara, mag-ingat ka," sabi ni Benji, ang mga matay puno ng pag-aalala. "Ilak mong mabuti ang pinto mo." Tumango si Lara, hindi pa rin makapagsalita. Pumasok siya sa kanyang apartment, nilak ang pinto, at sumandal dito, hinahabol ang kanyang hininga. Ang gabi ay isang bangungot. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Mateo. Si Mateo. Bigla, naisip niyang pumasok sa kwarto ng anak niya, kahit pa wala ito. Ang silid na yon
ang kanyang kanlungan, ang lugar na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya lumalaban. Binuksan niya ang pinto. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Ang bintana ng kwarto ni Mateo ay nakabukas ng maluwag, hinahangin ang manipis na kurtina, at sa ibabaw ng maliit nitong kama, sa gitnang-gitna, nakalagay ang paborito nitong laruang manika, isang ragdoll na bigay niya noong kaarawan nito. Ngunit ang manika ay hindi nabuo. Mayroon itong isang mahabang laslas sa gitna, mula leeg hanggang tiyan, na para bang sinaksak ng isang matalim na bagay. Ang bulak sa loob nito ay sumisilip palabas, na parang mga bitukang inilabas. Isang tahimik, malinaw, at brutal na mensahe. Alam namin kung nasaan ang anak mo. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa silid ay tila ninakaw, at ang tanging naririnig ni Lara ay ang ugong sa kanyang mga tainga at ang rumaragasang tibok ng kanyang puso. Ang laslas na manika, ang bukas na bintana, ang mensahe. Isang matinding takot, isang primal na takot na tanging isang ina lang ang makakadama, ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi na ito tungkol sa utang, hindi na ito tungkol kay Joaquin. Ito ay tungkol kay Mateo, ang kanyang anak, ang kanyang buhay. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ang tanging umiral ay ang pangangailangang protektahan ang kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay, nanginginig ang buong katawan. Dinampot niya ang kanyang cellphone at halos hindi na makita ang mga numero sa screen dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Idininial niya ang numero ng kanyang tita Elena sa probinsya. 2 ring lang, sumagot na ito. Lara, napatawag ka? May problema ba? Titita! Nabasag ang boses ni Lara sa unang pagsubok pa lang. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinatatag ang sarili. Tita, pagpakiusap. Huwag niyo po munang pauuwiin si Mateo. Huwag niyo po siyang hahayaang lumabas ng bahay. Pakiusap po, tita. Bantayan niyo po siyang mabuti. Abay, bakit anak? Anong nangyayari? Narinig niya ang pag-aalala sa boses ng kanyang tiyahin. Basta po, tita, pakiusap. May problema lang po dito. Ilang araw lang po. Siguraduhin niyo lang po na ligtas siya. Tawagan niyo po ako kung may kahit anong kakaiba. Pakiusap. Ang mga salita ay sunod-sunod na lumabas sa kanyang bibig. Isang desperadong pagsusumamo. Hindi niya kayang ipaliwanag ang lahat. Paano niya sasabihin na may sindikatong nagbabanta sa buhay nila dahil sa isang asawang akala niya ay patay na? Sa kabutihang palad, hindi na nag-usisa pa ang kanyang tita Elena. Narinig nito ang purong takot sa kanyang boses. Sige anak, huwag kang mag-alala. Hindi aalis dito si Mateo. Bantay sarado siya sa akin. Mag-iingat ka dyan ha. Pagkababa ng telepono, gumuho si Lara sa sahig. Doon, sa sahig ng kwarto ng kanyang anak, sa tabi ng nilaslas na manika, humagulgol siya. Umiyak siya hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa galit. Isang nag-aalab na galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Tapos na ang pagiging maamo. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Ginalaw nila ang kanyang anak. At iyon ang isang pagkakamaling hinding-hindi niya mapapalampas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya. Ang mga matay nag-aapoy. Mayroon lang siyang isang pupuntahan. Hindi na siya kumatok. Malakas niyang itinulak ang pinto ng bahay ng mga Devilla na nagkataong hindi nakalak. Naabutan niya sina Celia at Rodrigo na nag-aalmusal sa kanilang maliit na komedor. Ang ayos ng kanilang bahay, malinis, makintabang sahig, may mga palamuting porselana sa estante, ay isang malaking insulto sa magulo at pinagtagpi-tagping buhay na ipinaranas nila sa kanya. Natigil sila sa pagkain, gulat na napatingin sa kanya. Larissa, ano ang ibig sasabihin nito? Bakit ka basta-basta pumapasok? Sigaw ni Celia. Ngunit hindi na natinag si Lara sa mga sigaw nito. Nagmarcha siya palapit sa kanilang mesa.
Inilapag ang nilaslas na manika sa gitna ng kanilang mga plato. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya pabalik. Ang boses ay mababa, kontrolado, ngunit puno ng bagsik. Nanlaki ang mga mata ni Celia nang makita ang manika. Maging si Rodrigo ay natigilan. Sa saan mo nakuha yan? Tanong ni Celia. Sa kwarto ng anak ko, mariing sagot ni Lara. Alam kong may kinalaman kayo rito. Ang sindikato, kayo ang nagbigay sa kanila ng ideya na takutin ako gamit ang anak ko, hindi ba? Para ano? Para mas mabilis akong magbayad? Para mas lalo niyo akong magatasan? Wala kaming alam sa pinagsasasabi mo. Depensa ni Rodrigo, tumatayo na. Baka naman gawa-gawa mo lang yan para makatakas sa obligasyon mo. Isang tawang walang saya ang kumawala kay Lara. Obligasyon? Nagpunta ako sa Malate. Nalaman ko na ang lahat. Ang pagsusugal ni Joaquin, ang pagkakautang niya sa sindikato. 5 taon. 5 taon niyo akong pinaniwala sa isang kasinungalingan habang pinipigan niyo ang bawat sentimong pinaghirapan ko. Para saan? Para sa multo ng anak ninyo? Sa pagbanggit niya sa Malate at sa sindikato, nakita ni Lara ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Nawala ang pagkukunwari. Napalitan iyon ng hindi maikakailang takot. Nahuli na niya sila. Tumigil ka, Lara! Sigaw ni Celia, nanginginig na ang boses. Wala kang alam. Wala akong alam? Humakbang palapit si Lara. O baka naman ayaw niyong malaman ko ang lahat? Na baka yung perang ibinabayad ko sa inyo ay hindi naman talaga napupunta sa utang? Na baka may iba pa kayong itinatago? Doon na kumilos si Rodrigo. Inilabas nito ang kanyang huling alas. Isang salita mo pa, Lara. Pagbabanta nito, ang boses ay malamig at puno ng lason. Isang salita pa at kakasuhan ka namin. Ididimanda ka namin para sa custody ni Mateo. Ipapamukha namin sa korte na isa kang pabayang ina na nakikipagkita sa kung sino-sinong lalaki at napapabayaan ng anak. At sa oras na mangyari yon, hinding-hindi mo na siya makikita. Naiintindihan mo? Parang isang malakas na sampal ang mga salitang yon. Ang nag-aalab niyang galit ay biglang napalitan ng isang nagyayelong pakiramdam ng kawalan ng magawa. Tama si Rodrigo. Ano nga ba ang laban niya? Isa lang siyang hamak na minimum wage earner. Sila, kahit paano, ay may naipundar. Sila ang pamilya De Villa. Napaurong si Lara. Ang lakas ng loob niya ay unti-unting nauubos. Nakita niya ang tagumpay sa mga mata ng kanyang biyenan. Nanalo na naman sila. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya sila at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang bigat ng katotohanan ay dinadagdagan pa ng bigat ng kanyang pagkatalo. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, napaupo siya sa sahig. Bigo, galit, at higit sa lahat, takot na takot para sa kinabukasan ng kanyang anak. Pero habang nakaupo doon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, napadako ang tingin niya sa isang lumang kahon ng sapatos sa ilalim ng kanyang kama. Ang kahon ng mga naiwang gamit ni Joaquin, mga gamit na hindi niya magawang itapon, ngunit hindi niya rin magawang tingnan. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang huling pag-asa, hinila niya ang maalikabok na kahon at binuksan ito. Sa loob, naroon ang mga lumang papeles, mga sulat, mga resibo, mga piraso ng buhay ng lalaking akala niya ay kilalang-kilala niya. Isa-isa niyang tiningnan ng mga ito, mga resibo ng kuryente, mga love letters nila noong sila'y magkasintahan pa, mga lumang business permit. Walang kakaiba. Hanggang sa may isang folder siyang nakita sa pinakailalim. Isang brown na folder na may markang personal and confidential. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. At ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang life insurance policy, nakapangalan kay Joaquin De Villa. Ang petsa ng pagkamatay, eksaktong 5 taon na ang nakalipas. Ang halaga, 2 milyong piso.
At ang beneficiary, Celia S. de Villa. 2 milyon? Nakuha nila ang 2 milyong piso pero sa loob ng 5 taon, pinagbayad pa rin siya para sa isang utang na baka hindi naman totoo. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagod, ang bawat sentimong inutang niya para lang maibigay sa kanila ay para sa wala. Hindi na luha ang pumatak sa kanyang mga mata, kundi isang laso ng purong pagkamuhi. Sa gitna ng kanyang panlulumo, biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Benji. Sinagot niya ito, ang boses ay garalgal. Hello? Lara, may nalaman ako. Sabi ni Benji sa kabilang linya, ang boses ay apurado. Yung lalaki sa litrato, ang kasama ni Joaquin. Sinuri ko sa mga kakilala ko. Isa siyang kilalang bagman ng sindikato. Ang balita, bigla na lang siyang naglaho, kasabay ng isang malaking halaga ng pera. Halos kasabay ng panahon ng pagkamatay ng asawa mo. Napahawak ng mahigpit si Lara sa telepono. At may isa pa. Pagpapatuloy ni Benji. Mas importante to. Gamit ang ilang software, sinubukan kong iscan kung may mga kahina-hinalang signal sa paligid ng lugar natin. At may nakita ako. Isang cellphone signal nakarehistro sa isang pekeng pangalan. Pero ang signal na yon, palaging aktibo at malakas sa iisang lugar lang. Saan? Tanong ni Lara, halos hindi na humihinga. Sa paligid ng bahay ng mga biyenan mo. Ang mga salita ni Benji ay parang kidlat na gumuhit sa nanlalambot ng isipan ni Lara. Isang pekeng pangalan, isang signal na palaging nasa paligid ng bahay ng mga De Villa. Ang 2 milyong pisong insurance, ang sindikato, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unti nang naglalapatan at ang nabubuong imahe ay isang halimaw na hindi niya sukat akalain. Benji, anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Lara. Kahit pa sa kaloob-looban niya, nagsisimula na niyang malaman ang kasagutan. Isang kasagutang napakasakit, napakarumi. Ibig sabihin, meron silang tinatago. Sagot ni Benji mula sa kabilang linya. At ang signal na, yon, kaya kong itrace kung saan eksakto nanggagaling. Kung handa ka nang malaman, Lara. Handa na ba siya? May pagpipilian pa ba siya? Ang imahe ng nilaslas na manika ay muling sumagi sa kanyang isipan. Oo, handa na siya. Kahit ano pa ang ibig sabihin nito. Gawin mo. Mariin niyang sabi. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagkita na sila sa labas ng kanilang apartment. Dala ni Benji ang isang lumang laptop. Hindi sila nag-usap ng marami. Ang bigat ng atmosfera sa pagitan nila ay sapat ng komunikasyon. Sumakay sila sa isang taxi, ibinigay ni Benji ang isang address sa isang lugar sa Novaliches na hindi pamilyar kay Lara. Isang lugar na malayo sa kinagisnan niya, malayo sa sentro ng komersyo, isang lugar na perpekto para magtago. Habang nasa biyahe, walang tigil ang kabog sa dibdib ni Lara. Ang bawat metro na inilalayo nila sa kanilang bahay ay parang isang metrong paglapit sa isang katotohanang maaaring tuluyang dumurog sa kanya. Nahanap ko na ang eksaktong lokasyon. Bulong ni Benji. Nakatutok ang mga mata sa screen ng laptop. Isang maliit na apartment building. Murahan lang, walang masyadong security. Tumango lang si Lara. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Huminto ang taxi sa isang kanto. Hanggang dito na lang tayo, sabi ni Benji. Maglalakad na lang tayo mula rito. Pagbaba nila, bumungad sa kanila ang isang lugar na tila na pag-iwanan na ng panahon. Mga dikit-dikit na bahay, mga nagtatayo ang apartment na may mga kalawang na sa rehas, at mga taong abala sa kani-kanilang buhay, walang pakialam sa mga bagong saltang tulad nila. Itinago ni Benji ang laptop sa kanyang backpack. Doon sa dulo ng kalyang yan, sabi nito, itinuturo ang isang gusaling kulay krema na may 3 palapag. Kailangan nating maghanap ng pwesto kung saan hindi tayo mapapansin. Nakahanap sila ng pwesto
Sa loob ng isang maliit na karinderya, sa tapat mismo ng apartment, sa isang mesang nasa pinakasulok, malapit sa bintana, umorder sila ng kape para hindi maging kahina-hinala. Mula doon, tanaw na tanaw nila ang iisang entrance at exit ng gusali. At nagsimula ang paghihintay. 1 oras, 2 oras. Ang bawat minuto ay parang isang pagtorture. Paulit-ulit na pinapanood ni Lara ang mga taong pumapasok at lumalabas sa gusali. Isang estudyante, isang pamilya na may dalang mga pinamili, isang matandang babae sa walang kahina-hinala. Nagsisimula nang pumasok ang pagdududa sa kanyang isip. Paano kung nagkamali sila? Paano kung ang signal ay sa ibang tao pala? Benji, baka maghintay pa tayo. Putol ni Benji sa sasabihin niya. Ang mga mata ay hindi inaalis sa gusali. Mayroon siyang determinasyon at focus na nagbibigay ng kaunting lakas kay Lara. Lumipas pa ang 1 oras. Ubus na ang kanilang kape. Ang araw ay unti-unti nang tumataas. At doon, sa gitna ng kanyang pagkabagot at pag-aalinlangan, bumukas ang pinto ng apartment building. Isang anino ang lumabas. Isang pamilyar na anino. Napatigil sa paghinga si Lara. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nagsimulang manlamig. Ang lalaki ay huminto sa tapat ng gate, nag-inat na parang kagigising lang. Pagkatapos, dahan-dahan itong humarap sa direksyon nila para tingnan ang kalsada. At sa sandaling iyon, tumama ang sikat ng araw sa mukha nito. At ang mundo ni Lara ay gumuho. Ang parehong mga mata, ang parehong ilong, ang parehong hubog ng labi na minsan na niyang hinagkan. Mas payat siya ngayon, may kaunting balbas, pero walang duda. Walang-wala. Si Joaquin de Villa. Buhay, nakatayo, humihinga. Ang lalaking iniyakan niya sa loob ng 5 taon. Ang lalaking pinag-alayan niya ng bawat patak ng kanyang pawis. Ang lalaking dahilan ng bawat panunumbat na tiniis niya. Buhay. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang mga boses sa karinderya ay biglang nawala. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo, nakapokus na lamang sa figura sa kabilang kalsada. Naramdaman niyang nanikip ang kanyang dibdib na para bang may isang higanting kamay na pumipiga sa kanyang puso. Hindi maaari. Bulong niya. Ang mga salita ay tila galing sa ibang tao. Hinawakan ni Benji ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Mahigpit. Isang pagpapaalala na nandoon siya, na hindi siya nag-iisa sa bangungot na ito. Parang isang eksena sa isang pelikulang slow motion, pinanood ni Lara ang kanyang patay na asawa na maglakad palabas ng gate. Naghintay ito sa gilid ng kalsada na parang may hinihintay. Ilang sandali pa, isang taxi ang huminto sa tapat nito. Ngunit hindi ito sumakay. Ang bumaba mula sa taxi ay isa pang pamilyar na tao. Si Rodrigo de Villa, ang kanyang biyenan. Naramdaman ni Lara ang pag-akyat ng apdo sa kanyang lalamunan. Ang pagkasuklam ay nagsimulang pumalit sa pagkagulat. Pinanood niya ang mag-ama na mag-usap ng saglit. Pagkatapos, may iniabot si Rodrigo na isang makapal na brown envelope kay Joaquin. Pera. Sigurado siyang pera yon. Ang perang pinaghirapan niya. Ang perang galing sa sahod niya. Kinuha ito ni Joaquin, binuksan ng bahagya para silipin, at pagkatapos ay tumango sa kanyang ama. Nagpaalam sila na parang wala lang. Sumakay si Rodrigo pabalik sa taxi at umalis. Si Joaquin naman, matapos isukbit ang envelope sa kanyang tagiliran, ay nagsimulang maglakad sa kabilang direksyon. Ang lahat ng ito, ang buong 5 taon, ay isang malaking palabas, isang sirko, at siya ang nag-iisang payaso na walang kamalay-malay. Isang nag-aalab na galit, mas matindi kaysa sa naramdaman niya kahapon, ang biglang sumabog sa kanyang kalooban. Binitawan niya ang kamay ni Benji. Hayop sila, nanggigigil niyang sabi. Akmang tatayo si Lara, lalabas siya ng karinderya. Susugurin niya si Joaquin
Doon mismo sa kalsada, sisigawan niya, sasampalin, sasabihin niya sa buong mundo ang ginawa nilang panloloko. Ngunit bago pa man siya makatayo, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso at mariin siyang pinigilan. Si Benji, "Wag, Lara, huwag ngayon," mariing sabi ni Benji. Ang mga matay nakikiusap ngunit matatag. "Bitiwan mo ako," pilit ni Lara, nagpupumiglas. "Nakita mo yon, Benji. Nakita mo. Kailangan nilang pagbayaran to. Alam ko, pero hindi sa ganitong paraan. Mapapahamak ka lang." Mas lalong hinigpitan ni Benji ang hawak sa kanya. Patuloy siyang nagpumiglas. Ang mga luha ng galit ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kanilang komosyon, biglang nagring ang cellphone ni Benji. Isang iglap, binitiwan siya nito para sagutin ang tawag. Tiningnan nito ang screen at nakita ni Lara ang isang kakaibang emosyon na dumaan sa mukha nito. Isang emosyong hindi niya pa nakita dati. Isang halo ng sakit at pagsisisi. Sinagot nito ang tawag, ngunit hindi ito nagsalita. Nakinig lang ito ng ilang segundo bago ibinaba. Pagkatapos, humarap itong muli kay Lara, ang mga matay puno ng isang bigat na hindi niya maintindihan. "Lara," sabi ni Benji sa isang boses na halos pabulong na, "may kailangan kang malaman." Napatigil si Lara sa pagpupumiglas. "May kailangan kang malaman tungkol sa akin." Mula sa mga mata ni Benji, ang mukha ni Lara ay isang perpektong larawan ng pagkawasak. Ang kaninang nag-aalab na galit nito ay unti-unting napalitan ng isang blangko at naguguluhang ekspresyon. Ang mga salitang binitiwan niya, "May kailangan kang malaman tungkol sa akin," ay tila isang pader na biglang humarang sa pagitan nila. Hinawakan niya itong muli sa braso, ngunit ngayon ay mas marahan na. "Lara, kailangan nating umalis dito." Parang isang robot na walang sariling isip, sumunod si Lara. Pinagmasdan niya itong maglakad palabas ng karinderya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang tingin ay nasa kawalan. Nasasaktan siyang makita itong ganito. Dahil sa mukha ni Lara, hindi lang ang kasalukuyan nitong pagdurusa ang nakikita niya, kundi pati na rin ang anino ng isang nakaraang hindi niya malimutan. Nang makasakay sila sa taxi, nagsimula ang isang nakabibinging katahimikan. Si Lara ay nakatingin sa labas ng bintana, ngunit alam ni Benji na hindi nito nakikita ang mga gusaling kanilang dinaraanan. Nasa loob ito ng sarili niyang impyerno, at alam ni Benji na ang impyernong iyon ay malapit ng lumaki dahil sa mga sasabihin niya. Huminga siya ng malalim. Ito na. Wala nang atrasan. 2 taon? Panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. 2 taon ko nang sinusundan si Joaquin de Villa. Dahan-dahang lumingon si Lara, ang mga matay walang emosyon. Bakit? Sa simpleng tanong na yon, bumalik ang lahat. Ang mga alaala ay bumuhos na parang isang sirang dam. Biglang bumalik sa alaala niya ang isang masayang hapon. 5 taon na ang nakalipas. Ang halimuyak ng nilulutong adobo ng kanyang asawa, si Elena. Ang tawa nito na pumupuno sa kanilang maliit ngunit masayang tahanan. Simple lang ang kanilang mga pangarap. Isang maliit na computer shop, 2 anak, at isang buhay na tahimik. Iyon lang. At iyon ay sapat na. "Benj, may ipapakilala ako sa iyo mamaya," masayang sabi ni Elena noon. "Yung sinasabi kong business partner ko, si Mr. De Villa. Napakagaling niya." Sabi niya, kayang-kaya niyang doblehin ang ipon natin sa loob lang ng 6 na buwan. Si Mr. De Villa, si Joaquin, dumating ito sa buhay nila na parang isang anghel. Magaling magsalita, kaakit-akit ang mga ngiti, at may mga pangakong sinlamig ng ginto. Ipinagkatiwala nila ang lahat. Ang perang pinaghirapan nila sa loob ng 10 taon, ang pangarap nilang computer shop, ang kinabukasan ng kanilang bubuuing pamilya. Pagkatapos, naaalala ni Benji ang sunod na eksena.
Ang pagkawala ni Joaquin na parang bula. Ang mga tawag na hindi sinasagot. Ang opisina na biglang sarado. At ang dahan-dahang pagguho ng mundo ni Elena. Ang dating masayahing babae ay naging isang anino na lamang ng kanyang sarili. Ang tawa ay napalitan ng pag-iyak sa gabi. Ang pag-asa ay napalitan ng kawalan. Ang asawa ko, si Elena. Pagpapatuloy ni Benji, ang boses ay garalgal na ngayon habang bumabalik siya sa kasalukuyan. Sa loob ng taxi, katabi si Lara. Isa rin siya sa mga biktima ni Joaquin. Nakita niya ang bahagyang pagkislot sa mga mata ni Lara. Isang bakas ng pagkagulat. Niloko niya kami, sabi ni Benji. Ang panga ay nagtiim sa galit ng alaala. Isang investment scam. Kinuha niya ang lahat ng ipon namin. Lahat-lahat. At pagkatapos, naglaho siya. Naalala niya ang pinakamasakit na araw ng kanyang buhay. Ang araw na umuwi siya mula sa paghahanap ng trabaho at nadatnan ng kanilang bahay na walang-wala ng buhay. Tahimik, malamig, at sa ibabaw ng kanilang kama, isang sulat. Hindi iyon suicide note, gaya ng una niyang inakala. Mas malala pa roon. Iyon ay isang sulat ng pagsuko. Benji, patawarin mo ako. Basa niya sa sulat ni Elena. Hindi ko na kaya. Ang bigat. Ang sakit. Ang kahihiyan. Aalis na ako. Huwag mo na akong hahanapin. Magsimula ka ulit nang wala ako. Mahal kita. Pero hindi ko na kayang mabuhay sa mundong ito na dala-dala ang kabiguan na ako ang dahilan. Pagkatapos niyon, hindi na niya muling nakita si Elena. Naglaho rin ito na parang bula. Tinangay ng kasinungalingan ni Joaquin. At sa araw na yon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang bagay ang nabuo sa loob ni Benji. Isang hindi mapapawing pagkauhaw sa paghihiganti. Mula noon, hinanap ko siya. Pag-amin ni Benji, ang mga matay nakatitig ng diretso kay Lara. Sinundan ko ang bawat bakas, bawat chismis, hanggang sa nalaman ko ang tungkol sa pagkamatay niya. Hindi ako naniwala. At ang paghahanap ko, ang nagdala sa akin sa inyo, sayo. Doon na nagsimulang magbago ang ekspresyon ni Lara. Ang pagkagulat ay napalitan ng pag-unawa at pagkatapos ng sakit. Isang panibagong uri ng sakit. Kaya ka lumipat sa apartment. Kaya mo ako tinulungan. Nagsimulang manginig ang boses ni Lara. Kaya mo kinabit yung camera. Hindi makatingin ng diretso si Benji. Ito na ang pinakamahirap na parte. Ang pag-amin sa sarili niyang kasalanan. Oo, mahina niyang pag-amin. Sa simula, iyon ang plano ko. Gagamitin kita, Lara. Gagamitin ko ang pagiging malapit mo sa pamilya De Villa para mapalapit ako sa katotohanan. Para mahanap si Joaquin. Para makuha ang hustisya para kay Elena. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Lara. Isang luha ng panibagong pagtataksil. Ginamit mo lang din ako. Sabi nito, ang boses ay puno ng pait. Pare-pareho lang kayo. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Benji dahil totoo. Sa simula, iyon talaga siya. Totoo yan, Lara. Sabi niya, pinilit na salubungin ang mga mata nitong puno ng sakit. At habang buhay kong pagsisisihan yon, pero sa mga nakaraang araw, habang nakikita kita, habang nakikita ko ang lakas mo, ang pagtitiis mo, nakita ko si Elena sa'yo. Nakita ko ang sakit na pinagdaanan niya. At doon nagbago ang lahat. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti ko. Naging tungkol na ito sa pagtulong sa'yo na makalaya sa kanila. Tumingin si Lara sa kanya. Ang mga matay naghahanap ng kahit anong bahid ng kasinungalingan. Ngunit ang nakita lang niya ay ang purong pagsisisi at sinseridad sa mukha ni Benji. Hindi ko inaasahang maniniwala ka agad sa akin, sabi ni Benji. Pero Lara, maniwala ka sana rito. Ang kaaway mo ay kaaway ko rin. At sa puntong ito, tayong dalawa lang ang magkakampi. Matagal na hindi umimik si Lara. Tumingin siyang muli sa labong
Pinagmamasdan ang mga ordinaryong taong naglalakad sa kalsada, walang kamalay-malay, sa bigat ng mundong pinapasan nilang dalawa sa loob ng taxi na yon. Nang sa wakas, ay humarap siyang muli. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Pareho tayong biktima niya, sabi ni Lara. Ang boses ay hindi na nanginginig. Sa ayaw at sa gusto natin, tayo na lang ang magkakampi ngayon. Nakahinga ng maluwag si Benji, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Salamat, Lara, sabi niya. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, naghahanda para sa susunod na hakbang. At dahil magkakampi na tayo, kailangan mong malaman, ang paglalaro ng ligtas ay tapos na. May naiisip akong plano para makuha ang lahat ng ebidensyang kailangan natin para idiin sila, para mahuli si Joaquin. Napatingin si Lara sa kanya, naghihintay. Pero kailangan kong malaman kung handa ka. Pagpapatuloy ni Benji, ang boses ay seryoso. Dahil ang planong ito, mapanganib. At sa oras na simulan natin to, siguradong mapapansin na tayo ng sindikato. Mapanganib. Ang salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Lara habang ipinapaliwanag ni Benji ang kanyang plano. Nakaupo sila sa loob ng apartment ni Benji, isang lugar na mas malinis at mas organisado kaysa sa inaasahan niya. Ang mesa nito ay puno ng mga electronic parts, mga wire, at mga kung ano-anong kagamitan na hindi niya maintindihan. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, ang atensyon niya ay nakatuon lamang sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking kaharap niya. Ang tawag dito ay bitag, sabi ni Benji, isang pain para lumabas ang daga sa pinagtataguan niya. Ang plano ay simple sa konsepto, ngunit komplikado at delikado sa execution. Ang pain, pera. Isang malaking halaga ng pera. Sasabihin mo sa mga biyenan mo na nahanapan mo na ng paraan, paliwanag ni Benji, na nakahanap ka ng pagkakakitaan o nanalo ka sa kung anuman o nakautang ka sa isang mayamang kamag-anak. Sasabihin mo na handa mo ng bayaran ng buo ang huling bahagi ng utang ni Joaquin. Napalunok si Lara. Ang ideya pa lang na kausapin muli ang mga taong yon ay nagpapanikip na ng kanyang dibdib. Paano kung hindi sila maniwala? Maniniwala sila, sagot ni Benji. May kumpiyansa sa kanyang boses. Dahil sa mga taong tulad nila, ang pera ang pinakamalakas na motibasyon. Ang greed ay magpapabulag sa kanila sa anumang pagdududa. Ang susunod na bahagi ng plano ang pinakadelikado. Sasabihin mo na cash mo itong ibibigay, pagpapatuloy ni Benji. At gusto mo, sa bahay mo mismo ibigay para maging formal, para magkaroon ng closure, para masigurado mong tapos na talaga ang lahat. Iyon ang sasabihin mong dahilan. Para ano? Para ma-record natin ang lahat, sabi ni Benji. At dito na niya inilatag ang kanyang mga kagamitan. Ipinakita niya kay Lara ang mga bagay na tila props lang sa isang spy movie. Mga butones na may nakatagong camera, isang ballpen na may voice recorder, at isang maliit na device na halos kasing liit lang ng barya. Ito ay mga high-frequency microphones. Itatago natin to sa iba't ibang parte ng sala mo. Bawat salita, bawat bulong, maririnig natin. Ang layunin, mahuli sa akto si Joaquin. Ang teorya ni Benji ay sa oras na malaman ni Joaquin na may isang malaking halaga ng cash na naghihintay, hindi niya ito ipagkakatiwala sa kanyang mga magulang. Siya mismo ang pupunta para kunin ito. At sa oras na pumasok siya sa bahay ni Lara at aminin, kahit pa sa simpleng pag-uusap, na siya nga si Joaquin at kinukuha niya ang pera para sa utang, iyon na ang ebidensyang kailangan nila. Isang malinaw na pag-amin ng panloloko at extortion. Pero paano kung hindi siya dumating? Tanong ni Lara. Paano kung ang mga magulang niya lang ang pumunta? Kahit sila lang, sabi ni Benji. Sa oras na tanggapin nila ang pera,
Para sa utang ng kanilang patay na anak, extortion pa rin yon. May laban pa rin tayo. Pero malakas ang kutob ko, Lara. Pagdating sa ganito kalaking halaga, si Joaquin mismo ang susundo. Pinagmasdan ni Lara ang mga maliliit na gamit sa mesa. Ang mga ito ang magiging sandata niya. Ngunit kasabay nito, ang mga ito rin ang maglalagay sa kanya sa gitna ng panganib. Paano kung maging marahas si Joaquin? Paano kung may mangyaring masama? Na parang nabasa ang kanyang iniisip, nagsalita si Benji. Hindi ka mag-iisa. Nandoon lang ako sa apartment ko. Isa-set up ko ang laptop ko para ma-monitor ang lahat ng camera at microphone ng live. Bawat segundo, nakikita at naririnig kita. Sa oras na magkaroon ng kahit anong senyales ng panganib, isang tawag ko lang sa pulis. Darating sila agad. Ang plano ay nakalatag na. Ang kailangan na lang ay ang kanyang pagsang-ayon. Tumingin si Lara sa kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga ito, ngunit hindi na dahil sa takot. Ito ay dahil sa halo-halong kaba at isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Ito na ang pagkakataon niya. Ang huling baraha. Sige, sabi niya, ang boses ay matatag. Gawin natin. Kinahapunan, isinagawa na nila ang paghahanda. Pumasok si Benji sa apartment ni Lara. Dala-dala ang kanyang mga gamit. Maingat nilang itinago ang mga mikropono. Isa sa ilalim ng mesa, isa sa loob ng isang pekeng halaman, at isa sa likod ng picture frame ni Joaquin. Isang makasaysayang kabalintunaan. Ang botones camera ay maingat na ikinabit ni Benji sa damit na isusuot ni Lara. Tandaan mo, umarte kang normal. Bilin ni Benji habang tinuturuan si Lara kung paano i-activate ang mga ito. Umarte ka na, parang takot ka pa rin sa kanila, na para bang napilitan ka lang talagang maghanap ng pera. Pagkatapos ng paghahanda, dumating ang pinakakritikal na bahagi. Ang pagtawag. Hawak ni Lara ang kanyang telepono, ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, si Benji ay tahimik na nagmamasid. Idinial niya ang numero ni Celia. Hello? Sagot ng matigas na boses sa kabilang linya. Mama. Panimula ni Lara. Sinisikap na gawing nanginginig ang kanyang boses. Ako po ito, si Lara. O bakit? May pera ka na ba? Huminga ng malalim si Lara. Oo po. Meron na po, Mama. Nahanapan ko na po ng paraan. Kakumpleto na po. Ang huling bayad. Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, narinig ni Lara ang pagbabago sa tono ni Celia. Talaga? Paano? Nakiusap po ako sa isang kamag-anak sa abroad. Pumayag po siyang pautangin ako. Pagsisinungaling ni Lara. Gusto ko na po sanang matapos to lahat, Mama. Pwede po bang dito na lang sa bahay ibigay? Para po matahimik na ang lahat. Narinig ni Lara ang isang mahinang bulungan sa background. Kausap ni Celia si Rodrigo. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalitang muli si Celia. Sige, kailan? Kahit po ngayon na. Hihintayin ko po kayo. Sige, papunta na kami. Pagkababa ng telepono, napasandal si Lara sa pader, nanginginig. Papunta na sila. Okay, Lara. Sabi ni Benji, hinawakan siya sa balikat. Kaya mo to. Pumunta na ako sa apartment ko. Mula ngayon, ang komunikasyon na lang natin ay itong earpiece na to. Sabi nito, inaabot sa kanya ang isang halos hindi makitang listening device. Para kung may kailangan ako sabihin sa'yo, tandaan mo, andito lang ako. Hindi ka nag-iisa. Tumango si Lara. Lumabas si Benji at bigla, ang kanyang apartment na dati isang kanlungan ay naging parang isang entablado. Isang entablado para sa isang mapanganib na dula. Naupo siya sa sofa, pinilit na pakalmahin ang sarili. Inihanda niya ang isang malaking itim na bag sa ibabaw ng mesa. Ang laman, mga pinagpatong-patong na dyaryo at papel na ginupit sa hugis ng pera. Nagsimula ang paghihintay.
Bawat tunog sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Ang tahol ng aso, ang pagdaan ng tricycle, hanggang sa narinig niya ito, ang mga yabag na papalapit sa kanyang pinto. At pagkatapos, ang katok. Hindi ito ang katok ng kanyang mga biyenan. Mas mabigat, mas malakas. Huminga siya ng malalim, inactivate ang butones camera, at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Sino iyan? Walang sumagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at binuksan ang pinto. At ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang nakatayo sa labas ay hindi si Celia, hindi si Rodrigo, at lalong hindi si Joaquin. Dalawang lalaking hindi niya kilala. Parehong malalaki ang katawan, may mga blangkong mukha, at mga matang puno ng panganib. Ang isa sa kanila ay may mahabang peklat sa pisngi. Bago pa man siya makasigaw, mabilis na pumasok ang mga ito sa loob at isinara ang pinto sa likuran nila. Ang isa sa mga lalaki ay ngumisi. Isang nangising nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Itinaas nito ang kanyang suot na jacket at ipinakita ang isang baril na nakasukbit sa kanyang baywang. "Magandang gabi, Mrs. De Villa," sabi ng lalaking may peklat. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. "Pasensya na sa abala. Nasaan si Joaquin De Villa?" Nagyelo ang buong sistema ni Lara. Ang hangin ay tila naipit sa kanyang mga baga at ang tanging gumagalaw lang sa loob ng silid ay ang dahan-dahang pagngisi ng lalaking may peklat. Ang baril sa baywang nito ay parang isang itim na butas na humihigop ng lahat ng pag-asa at tapang na sinubukan niyang buuin. "Sa sino kayo?" Iyon lang ang salitang nagawa niyang mamutawi sa kanyang mga labi. "Hindi na mahalaga kung sino kami," sagot ng lalaki. Lumakad ito papasok, kasunod ang isa pa, at marahas na isinara ang pinto. Ang tunog ng paglock nito ay parang isang hatol. "Ang mahalaga ay kung sino ang itinatago mo. Narinig namin na nagkaroon ka raw bigla ng maraming pera. Sapat na pera para bayaran ng isang malaking utang. Imposible namang galing sa'yo yon, di ba? Kaya ibig sabihin lang niyan, nandito siya, tinutulungan ka niya." Ang plano, ang bitag. Biglang naunawaan ni Lara ang kanyang pagkakamali. Ang pain na inihanda niya para kay Joaquin ay nakaamoy din ng mas malalaking buwaya. Ang biglaan niyang pagkakaroon ng pera ay naging isang malaking pulang bandila para sa sindikato. Akala nila si Joaquin mismo ang babalik para kolektahin ang pera. Akala nila kasabwat siya. "Wala akong alam sa sinasabi niyo," nanginginig niyang sabi. "Pupatay na ang asawa ko." Humalakhak ang lalaking may peklat, isang tunog na walang kagalakan. "Talaga ba? Dahil ang pera na nautang niya sa amin ay buhay na buhay pa at kailangan naming makuha yon. Kaya sabihin mo na, nasaan si Joaquin De Villa?" Lumakad ito paikot sa sala, ang mga matay sinusuri ang bawat sulok. Hinawakan nito ang picture frame ni Joaquin sa ibabaw ng maliit na estante. "Gwapo sana," sabi nito. Bago walang awang binitiwan ng frame, bumagsak ito sa sahig at ang tunog ng nabasag na salamin ay parang isang pagsabog sa nananahimik na silid. Napapikit si Lara. Ang galit at takot ay naghahalo sa kanyang dibdib. Biglang may umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Isang halos hindi marinig na static mula sa earpiece. "Lara, huwag kang gagalaw." Boses ni Benji. Puno ng tensyon, puno ng takot. "Huwag kang lalaban. Nanonood ako." Ang boses ni Benji ay isang manipis na sinulid ng katinuan sa gitna ng kaguluhan. Pinilit niyang huwag magpahalata. "Huling pagkakataon, Mrs. De Villa," sabi ng lalaki. Ngayon ay nakatayo na sa mismong harapan niya. Ang amoy ng sigarilyo sa hininga nito ay nakakasuka. "Nasaan ang asawa mo? O baka gusto mong sa anak mo na lang namin itanong?" Ang pagbanggit sa kanyang anak ay parang isang switch.
Biglang nawala ang takot ni Lara. Napalitan ito ng purong galit ng isang ina. Huwag na huwag ninyong idadamay ang anak ko. Sigaw niya, isang bagay na hindi niya intakalang magagawa niya. Ang pagsigaw niyang yon ay nagpagulat sa dalawang lalaki. Ngunit ang gulat ay agad na napalitan ng inis. Humakbang palapit ang isa at akmang hahawakan siya sa braso. Lara, hindi sila aalis. Narinig niyang muli ang nagmamadaling boses ni Benji sa earpiece. Papatayin ka nila, Lara. Nakikita ko sa mga kilos nila. Wala na akong choice. Tatawag na ako ng pulis. Patawad! Bago pa man maintindihan ni Lara ang ibig sabihin ni Benji, isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanyang pinto. Pulis! Buksan niyo to! Natigilan ang dalawang lalaki. Nagkatinginan sila, may pagmumura sa kanilang mga mata. Sa isang iglap, ang kanilang atensyon ay nawala na kay Lara. Ang kanilang focus ngayon ay ang makatakas. Ang lalaking may peklat ay mabilis siyang hinablot, ginawang panangga. Ang isa naman ay tumakbo papunta sa kusina, papunta sa bintana, sa likod. Muling bumukas ang pinto, ngunit ngayon ay dahil sa puwersa. Bumulaga ang mga pulis na nakauniforme, nakatutok ang mga baril. Bitawan mo siya, kaya mo siya. Sigaw ng isang pulis. Nagsimula ang kaguluhan, sigawan, pagmumura. Sa gitna ng lahat, naramdaman ni Lara ang pagtulak sa kanya ng lalaki. Bumagsak siya sa sahig. Ang huli niyang nakita ay ang pagtalon ng dalawang lalaki palabas ng bintana sa likuran at ang mabilis na paghabol sa kanila ng mga pulis. Ilang sandali pa, ang kanyang apartment ay puno na ng mga unipormadong lalaki. May nagtatanong sa kanya kung okay lang siya, ngunit ang mga boses nila ay malayo, na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang tanging nakikita niya ay ang eksena ng kanyang kabiguan. Ang nabasag na picture frame ni Joaquin, ang mga pulis na nagkakagulo, at ang itim na bag sa ibabaw ng mesa na tumagilid at nagkalat ang laman, mga ginupit na dyaryo. Ang ebidensya ng kanyang desperado at bigong plano. Ligtas siya, ngunit nawala ang lahat. Dinala siya sa presinto para sa isang formal na salaysay. Doon, sa ilalim ng malamig at puting ilaw ng istasyon ng pulis, gumuho ang lahat ng natitira pa niyang pag-asa. Sinubukan naming puntahan ang bahay ng mga biyenan ninyo, Mrs. De Villa, sabi ng investigador, isang lalaking may edad na at may pagod ng mga mata. Pero wala na sila. Walang tao, walang gamit, tila nagmamadaling umalis. Parang isang suntok sa sikmura ang balitang yon. Nalaman nilang pumalpak ang plano at ngayon, nagtago na sila. Ang dalawang lalaki ay nakatakas, pagpapatuloy ng investigador. Base sa mga testimonya ng kapitbahay, mukhang propesyonal. Matagal na nilang minamanmanan ang lugar. Wala na. Ang mga De Villa na wala na. Si Joaquin mas lalong nagtago. Ang mga ebidensyang pinaghirapan nilang buuin, nasira dahil kailangan iligtas ang buhay niya. Wala siyang pera, wala siyang ebidensya, wala siyang mahahabol. At ngayon, nasa radar na siya hindi lang ng sindikato, kundi pati na rin ng mga pulis. Ito na ang dulo. Lahat ay nawala. Napayo ko na lang si Lara. Ang mga luha ng kabiguan ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay nalunod siya sa isang dagat ng kasinungalingan at wala ng pampang na makikita. Mrs. Muling nagsalita ang investigador. May bahid ng awa sa kanyang boses. Alam kong mahirap ito, pero kailangan naming malaman kung sino talaga ang hinahabol natin. Itinuro ng investigador ang isang computer monitor sa gilid ng kanyang mesa. May nakuha kaming footage mula sa isang traffic camera malapit sa lugar ng mga biyenan mo. Kuha ito kaninang hapon, ilang oras bago ang insidente sa bahay ninyo. Isang sasakyang nagmamadaling umalis. Iplinay niya ang video. Isang lumang kotse ang nakita ni Lara na mabilis na lumiko sa isang kanto.
Nag-zoom in ang investigador sa bintana ng sasakyan at doon nakita niya ito, ang mukha ni Joaquin. Malabo, pero walang duda. Siya nga. Ngunit hindi yon ang nagpatigil sa paghinga ni Lara. Nagpanang kamera ng bahagya, ipinakita ang driver's seat. May isa pa siyang kasama. Ang nagmamaneho ng sasakyan ay isang babae. Hindi si Celia, isang babaeng mas bata. May mahabang itim na buhok at may pamilyar na ngiti sa mga labi habang nakikipag-usap kay Joaquin. Ang babaeng kasosyo nito sa negosyo na minsan na niyang nakita sa mga lumang litrato. Hindi lang siya nag-iisang tumatakas, hindi lang siya nagtatago. Mayroon siyang kasama, mayroon siyang kasintahan, mayroon siyang bagong buhay at sa sandaling iyon, naintindihan ni Lara. Ang 5 taon ng kanyang paghihirap ay hindi lang para bayaran ng isang utang. Ito ay para pondohan ang pagtatayo ng isang bagong buhay ni Joaquin. Kasama ang ibang babae, may mga sandali sa buhay kung kailan ang sakit ay napakatindi na tila humihinto ka na sa paghinga. Ang video na yon, ang mukha ni Joaquin na masaya sa tabi ng ibang babae. Iyon ang sandaling iyon para kay Lara. Hindi ito ang matalim na kirot ng isang bagong sugat, kundi ang mapurol at walang katapusang sakit ng isang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema niya. Pag-uwi niya mula sa presinto, kasama si Benji na tahimik na nakaalalay sa kanya. Ang kanyang apartment ay parang isang crime scene, hindi lang ng isang nabigong operasyon, kundi ng pagkawasak ng kanyang buong pagkatao. Ang nabasag na picture frame sa sahig ay tila isang perpektong metapora para sa kanyang dinurog na puso. Ang mga nagkalat na ginupit na dyaryo ay mga piraso ng kanyang bigong pag-asa. Umupo siya sa sofa, sa gitna ng kaguluhan. Hindi siya umiiyak. Tapos na ang yugto ng pagluha. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. Isang nagyeyelong kawalan. Talo na siya. Ang sindikato, ang mga De Villa at si Joaquin, lahat sila'y nakatakas. At siya, naiwan sa gitna, bit-bit ang lahat ng kapahamakan. Lara, narinig niya ang boses ni Benji, puno ng pag-aalala. Naupo ito sa tapat niya, sa isang maliit na upuan. Magpahinga ka muna. Umiling siya. Para saan pa, Benji? Wala na. Talo na tayo. Naglaho na silang lahat na parang bula. Mas lalo lang nilang pag-iingatan ang bawat kilos nila ngayon. Hinding-hindi na natin sila mahahanap. Hindi pa tayo talo. Mahinang sabi ni Benji. Paano mo nasabi yan? May pait sa boses ni Lara. Nasa pulis na ang kaso, pero anong gagawin nila? Walang matibay na ebidensya, walang witness. At ang pinakamahalaga, wala na ang mga akusado. Magsasawa rin sila. Matatambak lang ang kaso ko sa ilalim ng napakaraming folder. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Benji. Alam nitong tama siya. Sa sistemang mayroon sila, ang hustisya ay madalas para lang sa mga kayang maghintay at magbayad. At wala siya ng parehong yon. Ngunit may isang bagay siyang napagtanto sa loob ng malamig na istasyon ng pulis. Isang bagay na ipinakita sa kanya ng video. Hindi sila basta-basta tumatakas. Bulong ni Lara. Mas para sa sarili niya kaysa kay Benji. Hindi sila nagtatago lang. Nagsisimula sila ng bagong buhay. Ang perang kinuha nila sa akin. Sa atin. Yon ang puhunan nila. Habang ako, naiwan dito para harapin ang sindikato na sila ang may utang. Ang realisasyong yon ang nagpaninga sa isang bagay sa loob niya. Isang maliit na baga sa gitna ng malamig na abo ng kanyang pagkatalo. May isang bagay pa tayong hindi nagagawa, sabi ni Lara. Dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Benji. Isang bagong liwanag ang nagsimulang mabuo sa kanyang paningin. Ano yon? Hindi pa natin sila nilalabanan sa liwanag, sabi ni Lara. Lagi tayong nasa dilim. Nagmamanman, nag-iimbestiga, umaasa sa mga patibong, pero doon sila magaling, Benji. Sanay sila sa dilim. Paano kung
Paano kung hilahin natin sila palabas? Hindi agad na intindihan ni Benji. Tumayo si Lara. Mayroon ng determinasyon sa kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang lumang laptop, binuksan ito at hinarap kay Benji. Kilala ko ang babae sa video, sabi ni Lara. Ang pangalan niya ay si Althea Sandoval. Isa siyang businesswoman. Mahilig siya sa social media. Mahilig magyabang. Mahilig sa atensyon. At alam ko na ang isang taong tulad ni Joaquin na sanay sa madaling buhay ay hindi titigil sa paggamit ng pera. Hindi sila mabubuhay ng walang luho. Anong punto mo, Lara? Ang punto ko, Benji, ay hindi natin kailangan ng pulis para hanapin sila. Sabi ni Lara, ang kanyang mga daliri ay nagsimula ng mag-type sa keyboard. Kailangan natin ng mas malaking hukbo, ang buong Pilipinas. Ito ang kanyang huling baraha, ang tanging ala na natitira sa kanya. Magdamag. Hindi natulog si Lara. Sa tulong ni Benji na ngayon ay naiintindihan na ang kanyang plano, sinimulan nilang buuin ang kanyang kwento. Hindi bilang isang report sa pulis, kundi bilang isang salaysay. Isang liham para sa publiko. Isinulat niya ang lahat. Ang pag-ibig niya kay Joaquin. Ang kasalan nila. Ang biglaang pagkamatay. Ang 5 taon ng pagbabayad ng utang. Ang panunumbat ng kanyang mga biyenan. Ang pagdududa. Ang litrato. Ang pagpunta sa Malate. Ang pagtuklas na buhay pa si Joaquin. Ang insurance policy. Ang sindikato. Ang babae. Lahat. Bawat salita ay may kasamang sakit, ngunit sa bawat pangungusap na natatapos niya, parang may isang tinik na nabubunot sa kanyang puso. Ito ang katotohanan. At ilalabas niya ito. Kinabit nila ang lahat ng ebidensyang kaya nilang isama. Ang kopya ng litrato, ang screenshot ng insurance policy, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang still image mula sa traffic camera footage. Ang malabong larawan ni Joaquin at Althea na magkasama sa kotse. Handa ka na ba talaga rito? Tanong ni Benji bago niya i-click ang post. Sa oras na lumabas to, wala nang balikan. Ang buhay mo ay magiging isang bukas na libro. Tumingin si Lara sa screen. Tumingin siya sa kanyang refleksyon dito. Nakita niya ang isang babaeng pagod, sugatan, at halos wasak na. Ngunit nakita rin niya ang isang ina. Isang babaeng lalaban hanggang sa huli para sa kinabukasan ng kanyang anak. Mas mabuti nang maging isang bukas na libro na puno ng katotohanan, sagot niya, kaysa sa isang saradong aklat na puno ng kasinungalingan. At pinindot niya ang post. Sa una, walang nangyari. Ilang likes, ilang shares mula sa mga kaibigan at kamag-anak. Ngunit pagkatapos ng isang oras, nagsimula na. Isang maliit na vlogger ang nakapansin, isinulat niya ito. Pagkatapos, isang sikat na social media personality, ibinahagi niya ito sa kanyang milyon-milyong followers. Pagdating ng umaga, ang kwento ni Lara ay isang wildfire. Hustisya para kay Lara. Siya, Joaquin de Villa Scammer. Ang mga hashtag ay nag-trend sa Twitter. Ang mga news outlet ay nagsimula nang mag-report tungkol dito. Ang kanyang Facebook post ay mayroon ng libu-libong komento ng suporta at galit. Ang mga litrato ni Joaquin at Althea ay nasa lahat ng dako. Wala nang lugar para sa kanila para magtago. Ang buong bansa na ang naghahanap sa kanila, ang dilim na kanilang pinagtataguan ay biglang naliwanagan ng milyon-milyong sulo. Nasa gitna sila ni Benji ng pagbabasa ng mga komento, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari nang biglang mag-ring ang cellphone ni Lara. Isang hindi rehistradong numero. Nagkatinginan sila ni Benji. Nanginginig ang kamay ni Lara na sinagot ito at inilagay sa loudspeaker. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses. Isang boses na puno ng galit, ng gulat at ng takot. Isang boses na 5 taon na niyang naririnig lang sa kanyang mga panaginip at bangungot. Ang boses ni Joaquin. Ano ang ginawa mo? Sigaw nito mula sa kabilang linya.
Ang bawat salita ay puno ng kamandag. Ano ang ginawa mo? Sisirain mo ang buhay nating lahat. Ang sigaw sa kabilang linya ay hindi boses ng isang halimaw. Hindi rin ito boses ng isang multo. Ito ay boses ng isang duwag na nasukol. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nang marinig niya ang boses ni Joaquin, hindi takot ang naramdaman ni Lara. Hindi pangungulila, kundi isang kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong alam na hawak na niya ang lahat ng baraha. Hindi nanginig ang kamay ni Lara habang hawak ang telepono. Sa tabi niya, si Benji ay alertong nakikinig, handa sa anumang mangyayari. Ang buhay natin, Joaquin? Kalmado niyang sagot. Ang bawat salita ay malinaw at matatag. Aling buhay ang tinutukoy mo? Yung buhay na ipinundar mo kasama ng babae mo, gamit ang perang pinaghirapan ko? O yung buhay na sinira mo para sa akin at sa anak mo? Isang saglit na katahimikan. Halatang hindi inaasahan ni Joaquin ang ganitong sagot. Sanay siyang si Lara ang laging umiiyak, ang laging nagmamakaawa. Hindi mo naiintindihan, Lara. Sigaw niyang muli. Ngunit ngayon ay may bahid na ng pagkabahala. Mapanganib ang mga taong yon. Idinadamay mo kami sa gulo. Ako pa ang nagdamay. Isang tawang walang kagalakan ang kumawala kay Lara. Joaquin, dinala ninyo ang panganib sa mismong kwarto ng anak ko. Ipinaranas ninyo sa akin ang impyerno sa loob ng 5 taon para lang sa kasakiman ninyo. Kaya huwag na huwag mo akong susumbatan tungkol sa gulo. Dahil ikaw at ang mga magulang mo ang nagsimula ng lahat ng ito. Si Mama at Papa, huwag mo na silang isipin, putol ni Lara. Dahil tapos na ang laro ninyo, ang mga mukha ninyo ay nasa lahat ng balita. Bawat kanto, bawat sulok ng internet kilala na kayo, at hindi lang ang pulis ang naghahanap sa inyo, Joaquin. Ang sindikato, alam kong hinahanap din nila kayo para sa perang tinakbo mo. Sa tingin mo, sino ang unang makakahanap sa'yo? Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas matagal ngayon. Narinig ni Lara ang isang nanginginig na paghinga. Ang dating imahe ng isang matapang at tusong lalaki ay tuluyan ng gumuho. Ang natira na lang ay ang tunog ng isang daga na naipit sa isang patibong na siya mismo ang gumawa. Anong kailangan mong gawin para itigil to? Tanong ni Joaquin. Ang boses ay halos isang pakiusap na. Wala, matigas na sagot ni Lara. Dahil hindi na ako ang may kontrol nito. Ang buong bansa na, ang batas, at ang mga taong niloko mo. Tapos na, Joaquin. Wala ka nang matatakbuhan. Ibinaba niya ang telepono. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Pagkababa niya, napasandal siya sa upuan at doon niya naramdaman ang bigat ng lahat ng nangyari. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hinahabol ang hininga. Ngunit hindi ito hininga ng takot, kundi hininga ng isang taong sa wakas ay nakalaya na. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas nang muling magring ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Ang imbestigador. Mrs. De Villa, sabi ng pulis. May maganda akong balita. May isang concerned citizen na nakakita sa post ninyo at nag-report na huli na namin sina Rodrigo at Celia De Villa sa isang bus terminal sa Cubao. Papunta na sana silang Bicol. Hindi nakaramdam ng tuwa si Lara. Hindi rin galit. Ang naramdaman niya ay isang malalim na awa. Isang pagtatapos sa isang kabanatang puno ng kasinungalingan. Salamat po sa balita. Iyon lang ang nasabi niya. Ang gabi ay lumipas na parang isang panaginip. Kinaumagahan, muling tumawag ang numero ni Joaquin. Ngayon, iba na ang tono nito. Wala na ang galit. Ang natira na lang ay ang basag na boses ng isang taong sumuko na. Susuko na ako, sabi nito. Pero Lara, pakiusap. Isa lang ang hihilingin ko. Gusto ko kayong makita. Gusto kong makita ka. At si Mateo, sa huling pagkakataon. Natahimik si Lara. Tumingin siya kay Benji na umiling bilang babala. Mapanganib.
Ngunit alam ni Lara na kailangan niya ito. Hindi para kay Joaquin, kundi para sa sarili niya. Ang huling pagharap. Ako lang, sagot niya. Hindi mo na idadamay pa si Mateo dito. Ako lang ang pupunta. Sa istasyon ng pulis. Doon tayo magkita. Pumayag si Joaquin. Ang himpilan ng pulis ay malamig at abala. Bawat pulis na makasalubong ni Lara ay tinitingnan siya ng may halong respeto at awa. Siya ang babae sa social media. Ang babaeng niloko sa loob ng 5 taon. Pinaupo siya sa isang maliit na opisina. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Joaquin, may kasamang 2 pulis. Ang mga kamay ay nakaposas sa kanyang likuran. Sa sandaling iyon, lahat ng galit at pagkamuhi na inipon ni Lara ay biglang naglaho dahil ang lalaking nasa harapan niya ay hindi ang Joaquin na minahal niya. Hindi rin ito ang halimaw na kinatakutan niya. Ang nakikita niya ay isang estranghero, isang lalaking payat, pagod at talunan. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kahihiyan. Ang dating tindig na hinangaan niya ay kuba na ngayon sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang pag-ibig, ang galit, ang sakit, lahat ay nawala. Ang natira na lang ay awa. Naupo ito sa tapat niya, hindi makatingin ng diretsyo. Lara, ako. Nagsimula siyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Hindi umimik si Lara. Hinayaan niya lang ang katahimikan na magsalita para sa kanya. Ano pa ba ang sasabihin? Nasabi na niya ang lahat sa kanyang post. Nakita na ng buong mundo ang katotohanan. Patawad. Sa wakas ay nasabi ni Joaquin. Ang boses ay basag. Alam kong wala ng kwenta. Pero, patawad. Tumango lang si Lara. Isang maliit na pagtango. Hindi ito pagpapatawad. Ito ay pagtanggap. Pagtanggap na tapos na ang lahat. Tumayo na ang mga pulis, senyales na tapos na ang oras nila. Habang itinatayo si Joaquin, tila may isang huling lakas itong tinipon. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Lara. Isang tingin na puno ng pagsusumamo na parang isang taong nalulunod na naghahanap ng huling bagay na makakapitan. Minahal mo ba talaga ako? Tanong nito. Ang boses ay halos isang bulong. Sa kabila ng lahat, kahit minsan ba, naging totoo ba yung pagmamahal mo? Napatitig si Lara sa kanya. Sa mga mata ng lalaking minsan ay naging buong mundo niya. Nakita niya ang lahat ng alaala, ang masasaya, ang malulungkot, ang mga kasinungalingan. Nakita niya ang multo ng kanilang nakaraan. At sa sandaling iyon, alam na niya ang sagot. Ngunit hindi niya ito sinabi. Dahan-dahan, tumalikod si Lara. Hindi siya lumingon. Naglakad siya papalabas ng silid, papalayo sa lalaking iyon, papalayo sa 5 taon ng kanyang buhay na ninakaw. Ang kanyang pananahimik, ang pinakamatamis at pinakamasakit niyang sagot. 6 na buwan. Parang isang kisap mata lang, ngunit parang isang buong buhay na rin ang lumipas. Ang ingay ng media ay unti-unti nang humupa. Ang mga pangalan ni Joaquin at Devilla ay hindi na laman ng mga balita, kundi mga nakatabing kaso na lamang sa korte. Ang sindikato, matapos makuha ng mga pulis, ang ilan sa kanilang mga miyembro ay nanahimik na rin. Ang buhay ay bumalik sa normal. Ngunit hindi ito ang dating normal. Ito ay isang bago, mas payapang uri ng normalidad. Isang hapon, nakaupo si Lara sa isang bench sa parke. Ang sikat ng araw ay mainit sa kanyang balat. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi napapansin. Sa kanyang harapan, tumatakbo at naglalaro ang isang batang lalaki na may hawak na saranggola. Ang tawa nito, malakas at walang alalahanin, ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Mateo, dahan-dahan lang anak. Sigaw niya, hindi mapigilan ang ngiti sa kanyang mga labi. Lumingon si Mateo sa kanya. Ang mukha ay pawisan, ngunit nagliliwanag sa purong kaligayahan. Mama, tingnan mo, ang taas na ng lipad.
Ang saranggola, isang regalong bigay ni Benji, ay sumasayaw sa asul na kalangitan. Malaya. Tulad ng kung ano ang nararamdaman ni Lara sa mga sandaling iyon. Nakuha niya ang hustisya sa paraang hindi niya inaasahan. Si Joaquin, kasama sina Rodrigo at Celia, ay nahatulan ng kasong estafa at coercion. Ang babaeng kasama ni Joaquin ay tumestigo laban sa kanila kapalit ng mas mababang parusa, na ibalik ang isang bahagi ng pera mula sa insurance, sapat para makapagsimula siyang muli. Hindi ito malaking halaga, ngunit para kay Lara, ang perang iyon ay hindi lang papel. Iyon ay simbolo ng kanyang kalayaan. Inilabas niya ang isang sulat mula sa kanyang bag. Isang sulat na ilang linggo na rin niyang daladala. Galing ito sa kulungan. Galing kay Celia. Binuksan niya ito at binasa muli, kahit kabisado na niya ang laman. Hindi ito isang sulat ng paghingi ng tawad para sa panloloko. Ito ay isang sulat ng isang inang humihingi ng tawad para sa kanyang pagkukulang. Lara, basa niya sa nanginginig na sulat kamay. Hindi ko hihilingin na patawarin mo kami. Walang kapatawaran ang ginawa namin. Pero gusto kong malaman mo na minsan, minahal kita na parang tunay na anak. Ang pagmamahal ko lang sa sarili kong anak ang bumulag sa akin. Sana, balang araw, mapatawad ako ng Diyos. At sana, mapatawad mo ang sarili mo sa pag-iisip na may nagawa kang mali. Dahil wala, naging mabuti kang asawa at ina. Kami ang nagkulang. Tinupi ni Lara ang sulat at ibinalik sa kanyang bag. Ang galit na dati niyang nararamdaman para sa kanila ay matagal nang naglaho. Ang natira na lang ay isang malalim na pag-unawa sa kung paanong ang pag-ibig, kapag mali ang paggamit, ay maaaring maging isang nakamamatay na lason. Malalim yata ang iniisip mo. Napalingon siya. Nakatayo sa tabi niya si Benji. May dalang 2 bote ng malamig na tubig. Nakangiti ito, ang parehong simple at tapat na ngiti na una niyang nakita. Ikaw pala, sabi ni Lara, umusog para bigyan ito ng espasyo sa bench. Para sa'yo, sabi ni Benji, inaabot ang isang bote. Salamat. Naupo ito sa tabi niya at sabay nilang pinanood si Mateo na masayang nagpapatakbo sa damuhan. Hindi na sila nailang sa isa't isa. Ang kanilang pinagsamahan na nagsimula sa isang kasinungalingan at paghihiganti ay dahan-dahang namulaklak at naging isang tunay na pagkakaibigan. Isang pagkakaibigan na binuo sa respeto at pag-unawa. Nakamit na rin ni Elena ang hustisya niya, sa tingin ko. Mahinang sabi ni Benji na parang nabasa ang kanyang iniisip. Saan man siya ngayon? Sana matahimik na siya. Tumango si Lara. At ikaw? Kamusta ka na? Ngumiti si Benji. Heto, nag-aayos pa rin ng mga sirang gamit. Biro nito. Pero ngayon, mas marami ng oras para ayusin din ang mga sirang bagay sa loob. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Benji, wala nang anino ng nakaraan. Ang nakikita na lang niya ay isang hinaharap na puno ng posibilidad. Hindi sila nag-usap tungkol sa kung ano ang sila. Hindi kailangan. Ang mahalaga, naroon sila para sa isa't isa. Isang tahimik na presensya, isang maaasahang balikat, isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may pagsikat ng araw. Mama, Tito Benji, tulungan niyo ako. Sigaw ni Mateo, habang ang tali ng saranggola ay tila nagkakabuhol-buhol. Sabay silang natawa at tumayo. Naglakad sila palapit kay Mateo, hindi bilang 2 taong pinagtagpo ng isang trahedya, kundi bilang 2 taong handa ng bumuo ng isang bagong simula. Habang tinutulungan ni Benji si Mateo sa tali at si Lara naman ay pinupunasan ng pawis sa noo ng kanyang anak, napatingin siyang muli sa kalangitan. Ang saranggola ay muling pumailan lang, mas mataas, mas matatag. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon,
Naramdaman ni Lara na hindi na siya ang saranggolang naputulan ng pisi na pinapadpad kung saan-saan ng malakas na hangin ng kasinungalingan. Siya na ngayon ang hangin, malaya, matatag, at handang dalhin ang kanyang sarili at ang kanyang anak patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Ang nangiti sa kanyang mga labi sa hapong iyon ay hindi na isang maskara. Iyon ay totoo. At iyon, para sa kanya, ang tunay na kahulugan ng isang bagong simula. Sa huli, ang kwento ni Lara Santos ay hindi lamang tungkol sa panlilinlang at isang kasong puno ng lihim, kundi tungkol sa tapang ng isang babaeng tumangging manatiling bihag ng nakaraan. Sa loob ng 5 taon, pinasan niya ang sakit ng pagiging balo, ang utang na hindi kanya, at ang pang-aaping mula sa pamilyang minsan niyang itinuring na sariling kanya. Ngunit nang mabunyag ang katotohanan na ang lalaking inakala niyang patay ay buhay pala at sadyang niloko siya, pinili ni Lara ang harapin ang lahat kahit gaano kasakit. Sa tulong ni Benji, nabuwag ang huwad na imahe ng pamilya at nalantad ang kasakiman at kasinungalingan. Muli nitong pinatunayan, maaaring magtagal ang kasamaan, ngunit hindi ito nagwawagi. Ang gumagawa ng masama ay mananagot, at ang nananatiling matatag ay may pagkakataong magsimula muli. Bago tayo magpaalam, nais kong itanong sa inyo, kung ikaw si Lara, pipiliin mo bang balikan ang nakaraan o tuluyang palayain ang sarili mo? Para sa'yo, gaano kahalaga ang katotohanan para makapagsimulang muli? At ngayon, kumusta ka? Maayos ba ang puso mo? Maraming salamat sa pagtutok hanggang dulo. Kung may nais kang ibahagi, huwag kang mag-atubiling magkomento. Nandito lang ako, taos pusong nakikinig sa inyong mga kwento.